natin yan, pinagpe-pray. So, yan, ano natin na makapag ano tayo ng ano, hintay muna natin na talagang dumating yung ating enough na budget. Kasi mahirap yung ano yung iaano natin yung halimbawa pag ano, biglaan na ano. So, gusto kong bumili talaga guys ng bagong cellphone kasi nga itong ating cellphone is dito lahat kaya parang ang hirap nung kanyang ano guys, mahirap yung kanyang pagka may magme-message nag-e-edit ako, ayan. Love you, ayan, BDDH, HDH, love you. So, ayan, thank you so much for coming. Sa magandang buhay po sa ating lahat. So, yan, salamat sa tatlong nandyan. So, yun nga, yan, hi, BDHD. Yan, so thank you so much for coming to my live stream. So, yan, sa magandang buhay po sa ating lahat. So, yun nga yung ating title is the third, yung ating matutong mag-antay nang hindi masira ang budget. So, alam nyo, yun nga, ako yan, isang nanay ako talaga na budgetarian tayo talaga. So, marami tayong mga dinaan pinansyal na pagsubok sa ating buhay. So, alam niyo yun guys, maraming yung pagsubok talaga, as in talagang yan, dinaanan ko talaga yung napakaraming utang, yung kabila ang utang. So, isa sa talaga natutuhan ko is yung matutong mag-antay kapag kami gusto kang bilhin or yung pagkagastusan nga kasi nga baka mamaya nga kasi nadadala lang tayo sa bugso ng ating damdamin, nadadala tayo dun sa bugso ng ating damdamin na bawa for example, ayan, kasi ako talaga, ayan, gusto ko talagang bumili ng ng cellphone kasi nga itong ating ginagamit is talagang na talaga nag-i-internet, hindi ko alam talagang na siya guys. So inaantay ko muna guys, so yan na dumating yung ating enough na budget. Although meron po tayong yung credit card, kaya lang ayoko talaga kasi tingin ko talaga mahihirapan akong maghulog. Kaya yan, nasa waiting period ako guys. Kung talagang pero need ko na talaga guys need ko na talaga. Kaya lang ko yung yung budget ko makumpleto. Kasi mahirap yung tayo sa napakaraming pagkakabayaran, dadagdag pa natin do sa intindihin natin buwan-buwan. Kaya nga ayun, sabi ko, totoo yung sinasabi nila na kapag ka meron kang gusto or bilhin, nandun ka sa yung 30 days waiting rules. So yun, magantay ka muna ng mga isang buwan kung talagang hindi magbabagong isip mo or hindi ka lang nadadala sa bugso ng damdamin mo. So yun yung sinasabi na 30 days rule, yung waiting. So, yung totoo yun. Napakahirap. Kasi guys, na yung masusubo ka do sa mga maraming intindihin, yung pagkakagastusan. So, ako, yun talaga yung ko ngayon. Nung buhat nung natuto ako sa financial guys, talagang iingat ako sa pagkakagastusan. So, minsan, ang thinking ng tao, nagkukuripot ka, So, hindi po ganun yun. Hindi yun ganun nagkukuripot ka. Ang hirap kumita guys ng pera, sa totoo lang. Lalo na yung mga aging, yung mga medyo nakakaedad na. Ang hirap guys, lalo na ako, I am 53 years old. So, syempre, yung katawan, yung physical nating katawan is kumbaga, nagbabago talaga kasi na-observe ko rin naman yung guys. So, kaya kapag tayo yung nagkakaedad, kumikita tayo ng pera. Kahit ngayon mas bata, talagang dapat talaga na monitor natin yung ating mga gastusin, yung ating mga pinupuntahan ng ating pera. So, ito nga yung isa sa mga guys, ito yung aking budget notebook. So, ayan, nasulatan ko na siya guys. Actually, gustong-gusto ko siya guys. Ayan. So, ito yung ating budget notebook. So, ayan, may nakalagay pa tayo diyang napakagandang Bible verse. Every budget notebook ko guys, meron ako nakasulat na Bible verse. So, ayan. Job 22, ayan, 28. Anuman ang binabalak mong gawin, ay mangyayari. So, yan, dapat i-manifest na natin yan, guys, at magiging maliwanag ang iyong daan. So, yan, syempre, yung favorite Bible verse ko, yung Malakay 3:10. So, yun. So, yan, sulat-sulat na tayo ng ating mga dyan, guys, gastusin at bayarin. So, yan, share lang natin. Lang natin to guys. I-highlight natin para